One, two, three, hello ICC, pasok na kayo dali. Huwag papatay-patay, baka tumakas si tatay. DDS ni Duterte, di na mapakali. Sila ay mayayari dahil bagsak na kanilang hari. Magandang umaga, Pilipinas at mundo. Tayo po ay nagbabalik para sa isang follow-up video sa issue ng ICC na kung saan ang gobyernong Marcos ay nagbago na ang pananaw nito. At gusto na po nilang makipag-ugnayan at makipagtulungan sa issue po ng peking giyera kontra droga, mga kababayan. At ito nga po ay inilabas o inihayag ni Secretary of Justice Boying Rimulya, mga kababayan. Kaya dito, siguro nag-iisip-isip na rin ng mga Duterte. Dahil mukhang delicates, mga kababayan. Mukhang seryoso at nairita na ang Marcos administration sa mga pang-aatake ng Duterte family and allies sa administrasyong Marcos. Mga kababayan, nakikita na po nating Rumeris back na ang Marcos administration sa mga Duterte. Siguro napuno na rin sila, mga kababayan. Dahil nga sa left and right na atake sa national budget. Kaya ito, napundi na sila. At sila'y nagsalita nga. At nagsasabing makikipagtulungan na sila sa ICC. Na dati-rati, sinasabi nilang hindi sila makikipag-cooperate. Na hindi nila hahayaang manghimasok ang ICC sa Pilipinas. Sapagkat ang ating justice system ay it's still working. Pero ngayon, nag-iba na po, mga kababayan. Tutukan po natin itong issue po na ito. Ang malaking tanong, mga kababayan, kung sakasakaling lumabas ang arrest warrant ng dating Pangulong Digong Duterte, ano kaya ang posibleng mangyari on his end? Siya kaya'y magtatago? Siya kaya'y lalaban gaya po ng sinabi niya noon? O di naman kaya ay meron pong pipick up kaya sa kanya? At ipupunta siya sa isang safe place gaya ng China para hindi po siya maaresto, mga kababayan. Ito po ang mga malalaking tanong. Ano kaya ang posibleng mangyari? For sure po, nandyan na kanilang mga panatiko, mga supporters na hindi po nag-iisip. Sigurado po, meron po mga talagang ipaglalaban po siya. Lalo na po yung mga blinded followers po ng mga Duterte. Siguradong ipaglalaban po siya. Kagaya po ng time na kung saan hinuhuli si Pastor Kibuloy, mga kababayan. Siguro ganun na naman ang magiging picture sa Davao City, mga kababayan. For sure, pupunta ang Interpol sa Pilipinas dahil wala nga pong sariling pulis ang ICC. Kaya magpapatulong po sila sa Interpol o International Police. At ang International Police ang pupunta sa Pilipinas to coordinate with the Philippine National Police. Ganyan po ang mangyayari. Now, yan nga po ang tanong. Ano sa palagay nyo? Lalaban ba ng harap-harapan? Kagaya ng kanyang pinagsasabi? Na pag-arestuhin nyo ako, magkakabarilan tayo. O hanggang salita lang kaya ang dating Pangulo? Magaling lang kaya sa mga ganito? Pero baka in the end, baka sumunod din at matatakot. Hindi po natin alam. So may mga possibilities, mga kababayan.
pwede po siyang magtago. Pwede po siyang tumakbo sa China. Hindi po natin alam. Baka meron nga po siyang koneksyon sa government of China, kaya po malalakas po ang loob ng mga Duterte dahil meron po silang backer. Baka andyan po ang China, mga kababayan. Kaya marami po mga posibilidad. At marami na sa mga Pilipino ang nag-aabang at excited dahil nararamdaman nila na talagang patapos na ang oras at panahon ni dating Pangulong Duterte, ganun na rin ang kanyang mga kapamilya, mga kababayan. Kaya magkakaalaman po dito. Once po na natanggal sa picture o sa eksena si dating Pangulong Digong Duterte, abay, wala na po yung PDP laban na yan. Para po silang nabunutan ng ugat. Manghihina po yung PDP laban, PDP party. Manghihina na po yan. Sila Bato de la Rosa, Bongo, Philip Salvador, at mga kasamahan. Wala na po yung mga yan. Pag nawala sa eksena si dating Pangulong Digong Duterte. Sabi ni former Senator Antonio Trillanes na the ICC will be a game changer, mga kababayan. Ibig sabihin, mababago po ang laro. Mababago po ang lahat. Maaring ang kandidatura ni Vice President Sara Duterte, kung tumakbo man po siya sa pagkapangulo in 2028, will be different. Maari pong mahina na po ang kanyang candidacy pag nawala po sa eksena ang kanyang tatay. Actually, itong si BP Sara, siya po ay nanghuhugot lang naman ng lakas sa kanyang tatay. Hindi po yung mananalong vice president kung hindi po sa kanyang tatay. Naging sikat lang yan dahil po sa kanyang tatay. Dahil kung pag-uusapan natin ang achievements, kung pag-uusapan po natin ang political or track record, wala naman po siyang nagawa. Wala po siyang nagawang significant na mga projects, malalaking proyekto at magagandang achievements para sa bayan, para sa Pilipino. Kaya, ang tingin po natin dyan, pag inaresto ng ICC at nakuha nila si dating Pangulong Digong at isinip papuntang The Hague, the Netherlands, wala na po si Sara Duterte. Wala. Manlalambot na po yan. Parang isang halamang magdadry at mamamatay na ang kanyang political ambition na maging Pangulo ng Pilipinas, mga kababayan. Manghihina po sila dramatically, significantly pag nadakip ang dating Pangulo, ang master of EJK, na walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. So marami po ang nag-aabang dito. Ibang-iba po. Noon, 2 years ago, ibang-iba po ang pahayag ng Administrasyong Marcos. Nung okay pa po ang samahan nila, nung existing pa rin ang unit team. Pero nung magsimula na pong magbanatan ng dalawa, abay, nagbago na po ang ihip ng hangin. You know, mga kababayan, ever since, alam ko na po na si Pangulong Marcos ay pasimple lang. Pasimple lang po yan. Hindi po gaano vocal tungkol po sa ICC, kahit binabanatan na po siya ng mga DDS noon. Pasimple lang po siya. Alam ko po na si President BBM ay silent operator, hindi po siya maboka. Pero sa loob-loob niya, may araw ka rin. At ito na nga, mga kababayan, ang araw ng mga Duterte. Nagsalita na ang Secretary of Department of Justice. Of course, mga kababayan, kung nagsalita si Boying Rimulya, of course, galing po yan. Kaisipan po yan ng Pangulo.
Yan po ang iniisip ng Pangulo. Pag whatever expression na gawin ni Boyeng Rimulya, of course, galing po yan sa presidente. Kaya, nagising na ang Pangulo, nakapagdesisyon na ang Pangulo na iship sa ICC ang dating Pangulong Duterte. Dahil nga po sa peking gyera kontra droga, mga kababayan. So abang-abang po tayo, mga kaibigan ko, mga ka-Rayman, kung ano na ang susunod na mangyayari. Dahil mainit po na usapin ngayon itong ICC na to. Talagang bumulaga. Sa mga Duterte, marami po ang hindi inaasahan ito. Pero sa akin po, ever since, alam po natin na darating ang araw na mapupundi rin ng Marcos administration at they will get even to the Dutertes. At ito na nga, yung oras na kung saan inilabas na ng Marcos administration ang kanyang pustiso. I mean, inilabas na ang kanilang ipin para makipagtagatan sa mga Duterte. Alright mga kababayan, good morning po sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Ganun na rin po sa ating mga kababayan na nasa Europa, nasa North America at sa mga iba pong kontinente ng mundo. Magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali, wherever you may be. Marami pong salamat sa inyo pong panunood. God bless everyone. Mabuhay po kayo.